Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating gawain. Tayo po ngayon ay nasa ika-36 season na po ng ating daily devotion, prayer and fasting for the nation na may tema pong my words of encouragement for you. Ayan po ang ating tema ngayon. Bago po tayo magsimula na takalakayin po ang temang ito ay tayo po muna ay manalangin po at damhin po ang presensya ng ating Panginoon. Sabay-sabay po na tayong yumuko at ipikit ang ating mga mata. Hallelujah, Father God. Lord God, we praise you, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muling pagkakataong ibinigay niyo sa akin, Panginoon, upang makapag-share ng inyong mga salita, upang maitaas po muli kayo ngayong gabi, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom at kalakasan, Panginoon, na maibahagi po ang inyong mga salita, na ma-share po ng mabuti, Panginoon, at maibahagi sa mga tagapakinig, Panginoon. Naway maging kalakasan po nila ito, Panginoon, at naway ma-encourage po sila na magpatuloy sa kanilang mga buhay. Kung ano man po ang pinagdadaanan po nila ngayon, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-ibig, Panginoon, at sa tapat niyong pangako sa bawat isang nasa sa amin, Panginoon. Lord, kayo lamang po ang tinataas namin, Panginoon. Kayo lamang po ang tinataas namin sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Ayan, gusto ko naman po ang kamustain ng lahat. Ayan, kamusta po ang bawat isa, mga kapatid po natin. Ayan, naway nasa mabuti po tayong kalagayan ang bawat isa po sa kabila po ng mga pinagdadaanan po natin sa buhay, mga pagsubok man yan, ang mga suliranin. Alam ko na kakaharapin po natin ito ng maluwag kasi po kasama po natin ang Lord sa mga pagsubok na ito. Ang Lord ay tapat po sa kanyang mga pangako. Ayan, naway panghawakan natin ang kanyang mga pangako para sa atin na kahit nga sinusubok po tayo, dumadating po yung maraming problema, suliranin, ay nandyan siya para sa atin. Ayan, lately ay sobra po talagang magulo ang mundo. Ayan, yung bansa po natin magulo, mga paligid natin, yung mga pamilya po natin, even yung sarili po natin ay minsan po ay hindi natin maintindihan or magulo. Ayan. Dahil nga po ay tayo magkakapatid po, siguro ang bawat isa po ay kailangan po talaga nating magtulungan para po mapagaan po ang bawat suliranin ng bawat isa. Di ba po? Mas maganda po ang buhay pag ang magkakapatid ay nagtutulungan. Di ba? Alam niyo po ang salita, isa po yan, isang powerful po ang words sa buhay po ng mga taong may pinagdadaanan. Alam niyo po, yung isang salita lang yun na sinabing na laban ay napakalaking tulong po para sa kanila na magpatuloy po sa kanilang buhay. And marami po sa atin ang maraming pinagdadaanan ngayon. Siguro normal na po sa atin ang may mga suliranin sa buhay. Wala naman po sigurong individual dito na walang problema or walang suliranin na dumadaan sa kanilang buhay. Di ba po? Tayong lahat po ay talagang sa araw-araw po nating pamumuhay, talagang sinusubok po tayo ng panahon. Ayan, sinusubok po tayo ng mundo. Ayan, siguro yung mga pagsubok na nga po na iyon ay inaalaw po ng Lord para maalala po natin siya na kahit na dumadating nga po yung mga pagsubok na yun ay parang nalalampasan po natin ng magaan dahil nga sa tulong ng ating Panginoon. Napakalaking impact po talaga ng mga salita, words of encouragement po sa mga taong may pinagdadaanan. Lalo na po yung mga dumadaan po sa pagsubok mentally, ay isa po ang parang words of encouragement po na nakaka-help po sa kanila para alam niyo po yan, maging mag-focus muli at maging mag-focus sila sa mga bagay na medyo naguguluhan po sila. Kasi po ang too much thinking po ay talagang hindi maganda po sa ating kalusugan. At ang utak po natin ay kailangan nakaayos po para the same time yung katawan po natin ay maayos din po. Kumbaga nasa head po talaga yung umpisa ng pagiging peace natin. Di ba po pag ang isang tao ay maraming iniisip sa buhay, nawawala po siya sa focus, na out of focus po siya. Kaya yung mga priorities niya po ay hindi niya na po alam kung paano i-handle. Kaya po kung ikaw po may mga problema ka or sobra ka pong mag-isip, siguro po kailangan po nating maglaylo ng sobrang pag-iisip at kailangan po nating i-balance po. Yung mga out of control po nating mga problema ay kailangan din po nating
i-manage. Kasi hindi naman po sa lahat ng oras ay overthinking po tayo, di ba po? Sabi nga po sa may Philippians 4, 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Wag nga daw po tayong mag-isip ng kung ano-ano. At kailangan po nating manalangin sa Panginoon. Hindi ko naman po sinasabi na pag nag-pray tayo, ay mawawala agad yung problema natin, di ba po? Pero in time po, nakakagaan po sa pakiramdam yung nagpe-pray po tayo. Pag may mga problema tayo, hindi man po nasasagot agad-agad ni Lord yung mga problema po natin. Sa true prayers po ay parang nailalabas po natin yung bigat po, gumagaan po yung mga problema natin. Kaya sabi ng Panginoon, wag po tayong don't be afraid, don't be anxious. Ayan, lagi po nating tatandaan na ay mga salita ng Panginoon ay isa po sa mga words of encouragement po na kailangan po nating bitbitin sa araw-araw nating pamumuhay. And don't be afraid, huwag kang matakot, huwag tayong matakot. Don't be anxious about anything. Kasi nga po hindi po natin control yung mga bagay-bagay po sa ating paligid. Diba po? Minsan po kasi sobra-sobra po tayong yung mga baggages po. May mga bagay po kasi tayong kinakarga na hindi naman po dapat natin kinakarga. Alam niyo po, pag may mga bagay pong na sobrang bigat na, siguro kailangan po natin munang bitawan yun bago tayo maka-move on, di ba? Mahirap po yung ganyan eh. Ang dami niyo pong bitbit. Sobrang dami niyong bitbit, mahirap pong lumakad, mahirap pong magpatuloy. Yan, siguro tulad po ng isang cup or isang baso ng tubig, di ba po, mapupuno nyo, pag napuno na po yung tubig natin, ano pong mangyayari sa tubig? Syempre po matatapon yung masasayang. Pero syempre bago po natin pupunuin yung tubig natin, yan. Kumbaga ang cup po ay yung sarili natin. Yan. Para po tayo makapagbigay po ng tubig sa ibang tao, kailangan po muna natin punuin yung sarili natin. Pero pag sobra-sobra na, kailangan po natin i-share yun sa iba. Diba po? Para hindi masayang, para hindi matapon. Parang ganun din po sa mga problema natin. Pag sobra-sobra na po, siguro kailangan natin bawasan, kailangan natin pagaanin. Yan. At isa po ang ating Panginoon sa magpapagaan po ng mga bagay-bagay. Si Lord po ang ating takbuhan. Yan. True prayers ay talaga nakakagaan po. Yung alam niyo po, nasasabi niyo sa Panginoon yung mga problema po natin. At in time, masasagot niya po ang mga prayers na matagal na po nating gustong makamit. Dahil si Lord po, tapat po siya sa kanyang mga pangako sa atin. Lagi po siyang nandyan. Lagi po siyang nandyan para i-guide po tayo. Pag minsan po ay talagang naliligaw na tayo or nahihirapan. Si Lord, ang ating Savior talaga po, di ba po? Amen. Gusto ko lamang pong emphasize po na ang word of encouragement po ay talagang napaka-powerful po sa mga taong may pinagdadaanan. Alam niyo po, isang word lang na salita, isang word lang na yun ay napakalaking impact po sa bawat isa. Na kanyari ay meron siyang kasakitan, ganyan, sasabihin niyo, gagaling ka, in time. Alam niyo, napakagaan po ng pakiramdam. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong patuloy po na nag-encourage po sa bawat isa. Na kahit po sila ay may pinagdadaanan, may nakakapag-encourage pa rin sila ng ibang tao. Siguro kailangan po natin yun, ang bawat isa ay magbigay ng mga word of encouragement. Diba? Kasi iba-iba naman po yung pinagdadaanan natin. So, iba-ibang words of encouragement ang kailangan ng bawat isa. Iba-ibang kailangan po natin ng ganung mga salita or para po sa ating mga kapatiran. Yun lamang po way pang bawat isa po ngayong gabing ito, kung may pinagdadaanan po kayo, lagi niyo pong tatandaan na si Lord, marami pong words of encouragement.
buksan lang po natin ang Biblia. Ayan, marami po tayong mapupulot. Kahit hindi po sa ibang tao kahit sa Bible lang, may makakuha po tayo ng mga words of encouragement. Ayan. Kay Lord, napakadami po niyang words of encouragement for us. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, lagi po nating tatandaan na lahat po ng yan, lahat ng problema, inaalaw ng Lord. Hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, kundi dahil gusto niyang makita kung gaano po tayo katapat sa Kanya, kung gaano lalim po yung faith natin sa Kanya. At of course, para maitaas po siya, para siya mag-glorify na si Lord ang may gawa nito, yung mga impossible ways, pero nangyayari. Kasi nga, si Lord po ang may gawa. Yan, yun lamang po at bago po tayo mag-end, ayan, tayo po ay manalangin muli. Ayan, hallelujah, Father God. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Na inalaw niyo ako, Panginoon, na makapagsalita, makapag-share po. Thank you so much, Lord. Lord, Panginoon, naway kung sino man po ang bawat isa po sa amin na may pinagdadaanan po, mabigat man o magaan, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng mga words of encouragement, Panginoon, para magpatuloy sa buhay. Bigyan niyo po kami ng mga words of encouragement, Panginoon, na lumaban pa sa buhay po namin. Sa kabila po ng mga pagsubok na yun, alam po namin, Lord, na yung mga words of encouragement na yun ay magpapalakas sa amin, Panginoon. Ayan po yung magbibigay sa amin ng liwanag, Panginoon, kagaanan sa buhay, Panginoon. Lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay talaga nagpapagaan po sa aming mga buhay. Isang bibigay po ng peace, Panginoon, para po sa aming isip, sa puso namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, sa mga salitang binigay niyo sa amin para kami ay maging malakas at matatag. Yung mga words of encouragement mo ay isang napaka-powerful po para Panginoon, para sa bawat isa sa atin. Kahit sa mga walang pinagdadaanan, o lalong-lalo na po sa may mga pinagdadaanan. Lord, Panginoon, maraming salamat po sa gawain ito, Panginoon, na naway, Panginoon, magpatuloy pa ang gawain ito at lumawak pa po at marami pa po sana ang makakapakinig po at maabot po ang gawain po ng CLF, itong daily devotion, prayer and fasting, Panginoon. Kalusugan po ng bawat isa ng mga kapatiran po namin sa CLF. Ganun din po ang aming mga pastor, Panginoon, mga leaders, lahat po ng mga nasa ministry, ganun din po ang lahat ng members, Panginoon. Again, Lord, kung ano man po ang pinagdadaanan ng bansa namin, Panginoon, kayo na po ang bahala, Panginoon. Naway magkaroon po kami ng kapayapaan, Panginoon, ng bansang ito at ang bansang China, Panginoon. At kung ano man mga pinagdadaanan po ng bawat isa, Panginoon, Lord God, i-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa tapat po, sa tapat yung mga pangako sa amin, Panginoon. Ayun lamang po. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, amen. Ayan. Yun lamang po. Dito na po nagtatapos ang aking pag-share po. Ayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayan. Naway na bless po tayo at magandang gabi po. Yun lamang po. Hanggang sa muli po. Ayan. Thank you so much po.